So instead of starting from yung talagang higher time frame, magsa-start ka talaga sa time frame kung gusto mo mag-enter or nakakita mong pattern na agad. So kung mag-enter ka or yung basis mo for entry is in, for example, the H1 time frame, then dun ka magsisimula. And then anong gagawin mo sa higher time frames? Titignan mo kung may banggaan. Kung walang banggaan, then pwedeng i-trade. Okay, so sa last video natin, diniscuss natin yung top-down analysis or the top-down approach to multi-time frame analysis. So doon sa top-down approach, ang ginawa natin is tumingin muna tayo sa pinaka-overview ng market, which is higher time frame. And then, from the top, bumaba tayo, kaya top-down, di ba? So from the top, nag-down tayo, down tayo, down tayo, until pumasok tayo sa tinatawag natin na entry time frame. Okay? So, we first go from overview and then mag-micro tayo ng micro. So, ang next type of analysis naman, or the second type of multi-time frame analysis is yung kabaliktaran, which is yung bottom-up approach. So, let me give you an example. So, meron akong chart na tinitignan, yung Euro GBP. So, this is in the 1-hour time frame. Kasi assuming na may nakita kasi akong pattern dito, a trend pattern. And let's say gusto ko itong pasukin na trade. Okay? So, just to give you an idea, meron tayong series of lower lows, lower high, lower low, and lower high dito. Okay? So, gusto ko sana to i-trade. Magiging ganito yung ano ko. Ayan. So, gusto ko sana to i-trade. Yay! Pero, what if may banggaan sa higher time frame? Siyempre, ayoko yan kasi baka mag-minimize yung chances ko. So, what I will do first is, okay, meron na akong trade dito. Possible trade. So, from the 1 hour, titingin ako sa 4 hours. Just to check kung may banggaan, maybe nasa strong support or resistance level, or we don't know. So, tingnan natin. Okay. So, nandito ako sa 4-hour time frame. Alright? So, dito sa 4-hour time frame, meron akong nakitang strong support and resistance levels, which pwede ko i-plot. So, we have this, and then we have this. Okay, dito. And then we have this. Pwede dito. And then dito. Okay. So, meron na ako na sa spot na support and resistance levels. Okay. So, here's the thing. Meron akong downtrend na nakakita sa 1-hour time frame. Ngayon, price ay nanggaling din sa isang strong resistance level sa H4. So, medyo confident ako na baka mag-work tong trade na to. Ngayon, ito yung problem ko. At this point, kung saan ko nilagay yung TP ko, nasa isang strong support level, this one. Okay? So, bakit ito problema? Kasi tandaan mo hindi naman talaga line ang support level. Pwede kasi itong area. So, ang mangyayari dyan is, there could be bullish pressure at somewhere in this area, hindi natin alam kasi exactly saan sa area na to, ang bullish pressure, na kunyari, if ever tinake ko tong trade na to, and let's say pababa siya ng pababa, yung mangyayari dyan, somewhere baka tumigil siya in that area, which hindi ko alam. So, the question is, do I want to still continue this trade or not? Okay? So, pwede kong tumingin sa even higher time frame, maybe like the D1 time frame, para makita if talagang major or malakas na support level siya. So, if we look at the daily time frame, makikita natin medyo iba compared sa H4 time frame. Kasi H4 medyo micro yan eh. So, let's see if we can have some wiggle room. So, kung maglalagay tayo ng key levels doon sa daily time frame, ito definitely key level to. Okay? Ito, not as key level as this one, pero sige, ito yung key level natin sa H4 eh. Okay? And then, basically yung ginagawa ko, inuulit ko lang lagyan ng key levels. So, yan, dito. And then, definitely dito. May key level dito. And then, ayan. So, these are D1 key levels. So, as you can see, yung H4 key level ko, hindi siya kasing strong kesa sa D1 na key level ko or yung support ko. So, actually, pwede ko naman siya i-remove. But, here's the thing. Sa H4, nandyan pa rin siya. So, that gives me a bit of parang hesitance
na i-trade to kasi sa H4 may strong support level that may stop yung continuation ng trade ko dito. So dito. Although, no, pwede ako mag-exit before the price hits this level, pero it will be up to me. Ako na magde-decide kung gusto ko ituloy. Okay? Ngayon, ito yung thing, no? Kung nag-focus ka lang sa H1, kasi maganda sana yung downtrend dito eh. Hindi mo mapapansin to eh, kasi makikita mo lang tong level na to if you go to the H4. Okay? Dito mo lang makita eh. So right now, medyo in a way may konting conflict dito. Kasi syempre, itong support level na to is a support area. So, if I were to draw, magdodrawing na lang ako as an area, hindi siya line, magmumukhang ganito. Estimate. Okay? So, ang mangyayari is if pumunta ako sa 1 hour time frame ulit, that means na, let's say, nag-sell ako dito. Anywhere, possibly within this box, pwede siya mag-bounce ulit. Okay? So, that's something na I have to watch out for if gusto kong i-take yung trade na to. Ngayon, if may conflict, hindi ko naman sinasabi na wag mo i-take yung trade. Ang sinasabi ko lang is, you just have to know what you're getting into. So, as long as alam mo kung anong pinapasukan mo, you know that certain risk management approaches or yung mga risk management na bagay na kailangan mong i-take note. So, that's how you do the bottom-up approach. So, ang mangyayari dyan is, again, mag-start ka sa gusto mong entry time frame and then titignan mo sa higher time frames if may banggaan. Kung walang banggaan, you're fine. Pero kung meron, it's up to you kung gusto mo i-take yung risk or not. Basta make sure you have the appropriate risk management. So, ito na yung pinaka-final question natin dito. Coach, alin sa dalawa ang pinaka-okay? Is it the top-down approach which mapapanood mo dito? Or the bottom-up approach which is yung na-discuss natin ngayon? Yan ba talaga yung question? Or maybe ito yung mas magandang question na dapat tanungin. Mas okay ka ba sa top-down or bottom-up? Or kaya mo ba both? Yan yung mas tamang question na dapat sagutin. So, in order to know, ikaw yung magta-try. And malalaman mo when you journal kung ano yung mas bagay sa'yo. Ngayon, if you want to learn or kung kailangan mo ng guide para malaman mo kung ano yung approach ang mas bagay sa'yo, you can click the link below for more structured and formal training. So guys, also no, if meron kayong topics na gusto nyong i-discuss natin dito, let me know in the comment section para yan yung next topic natin sa next video. I'll see you there.